المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. O Allah, the Lord, the God of the universe, the sustainer, the King of all the kings, the Judge of all the judges. O Allah, grant this momentous occasion a very fruitful, the fruitful for peace, the fruitful for prosperity, the fruitful for development. O Allah, grant this occasion to know the reality. We will give us the strong power for the betterment and progress of our country. The fruitful for transparency, to know the real accountability for peace and security. O Allah, accept our prayer as one of the prayer you accepted before from the old prophet. O Allah, give us power for the sake of our integrity and solidarity. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Attorney. Now, may we please ask Bishop Edwin Maniti to also please lead their prayers. Let us all bow our head and let us revere the sweet presence of the Lord Almighty in our midst. Diyos aming Ama na siyang makapangyarihan sa lahat, Diyos na siyang lumalang ng langit at ng lupa, Diyos na siyang prinsipe ng kapayapaan. Dalangin po namin, Panginoon, una sa lahat, ang magpasalamat sa iyo sa napakagandang araw na ipinagkaloob mo po sa amin. Isang araw ng pagtatagumpay para sa lahat ng mga anak mo. Naniniwala po kami, Panginoon, ikaw ang siyang namamagitan sa lahat ng aming mga gawa at mga lakad dito sa lupa upang isakatuparan mo ang iyong ganap at mas mataas na kalooban sa aming lahat. Dalangin po namin sama-sama ngayon, Panginoon, ang patuloy na pagbibigay mo ng kapayapaan para sa aming bansa. Tulungan mo ang aming pagsasama-sama ngayong gabi sa lugar pong ito. Kasihan mo kami ng iyong banal mong Espiritu, O Diyos, Espiritu ng karunungan, Espiritu ng pagmamahal, Espiritu, O Diyos, ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, upang aming masabi ang lahat ng katotohanan lamang sa aming kalagitnaan. Sa iyo ang papuri, pasasalamat, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Bishop. It's starting, bakit ba tayo nandito ngayon? May nangyari na naman as if it wasn't even clear enough to us na ang Marcos administration ay mapasupil at abusado at arrogante. As if hindi pa enough, as if hindi pa napakarami ng atraso ng Marcos administration sa atin. Ngayon ay nalaman natin na hindi natuloy, no? Na yung rally na sana tayo ay pupunta doon na mapayapa, na magsasabi ng ating kalooban tungkol sa Marcos administration ay ginipit tayo, no? So si PRRD decided to cancel the rally kasi number one, ayaw na niya na may masaktan na Pilipino kasi ganyan ang totoong Pangulo, no? Ganyan ang totoong Pangulo at yan yung nakita natin kay PRRD. So, and it was validated yung desisyon ni PRRD nung nalaman natin
na meron palang mga mag-i-infiltrate nung rally na yon na mapayapa. No? So, napakahalaga ng araw na ito na nagtipon-tipon tayo dito kasi hindi na papayag ang Pilipino dito. Tama si PRRD. Ang mga nakaupo sa Malacanang, hindi nila kilala ang Pilipino. At wala rin siyang kakayanan na matuto ng leksyon na ibinigay ng kasaysayan sa kanya. So in starting, we are going to listen to the conveners of the rally kung ano yung nangyari ngayong araw na ito. But before that, may I please beg your indulgence. Babasahin ko ang Philippine Bill of Rights na sinaling ni Bongbong Marcos. Hindi ko babasahin ng diretso pero yung isang maikling artikulo tungkol dito para napakagandang oportunidad na binigay ni Bongbong Marcos sa atin para mas aralin natin kung ano ang ginawa na pambabago ng Marcos. So, the Philippine Bill of Rights. Article 3 of the Philippine Constitution is the Bill of Rights. It establishes the relationship of the individual to the state and defines the rights of the individual by limiting the lawful powers of the state. It is one of the most important political accomplishments of the Filipinos. The concept of a Bill of Rights as such is essentially an Occidental product, Western product. Hindi siya atin agad. For a number of centuries in British, French, and American political thought, there has grown the conviction that the rights of the individual must be preserved and safeguarded not through the authority of an individual, nor through the membership in a particular group or party, not through reliance upon force of arms, but rather through the accepted processes of the declared constitutional law. Manifestly, such a concept places a high value on the individual in relation to the state. It also places a high value on the law and its validity. Okay, so the political journey, the political history of the Philippines since the middle of the 17th century was not conducive to the type of growth. Whatever the Filipino came to know of the liberty and dignity of the individual under 3 centuries of Spanish dominion was provoked rather than inspired. Spanish rule was absolute, and under it, the liberty of the individual became a matter of the grant of the ruler rather than the right of the ruled. It was a government of men, not of laws. The rights of the Filipinos as rights were no conspicuous part of Spanish political thought. So sa madaling salita, napakahaba nung biyahe natin na umabot tayo, na nagkaroon tayo ng Bill of Rights na ngayon ay sinasalig ni Bongbong Marcos. So without further ado, nawala. I'm going to introduce to you the conveners dito sa press con para sabihin nila kung ano ang ginawa ng Marcos administration sa rally natin. Okay. Ang nagsulat nung binasa ko ay si Robert Ora Smith. So pinakita lang niya na, kasi hindi ko alam yun na yung Article 3 pala ng Constitution natin, yun pala yung Bill of Rights. Hindi yun binibigay ng isang pangulo or sino mang tao. Kung hindi, dahil sa tayo ay tao, yun lang ang kondisyon kung bakit meron tayong ganitong karapatan. Hindi ito ibinibigay na parang regalo sa atin. Atin yun. Kahit na napanganak ang anak mo na walang kamay, may kapansanan sa pag-iisip, hindi nakakakita, walang paa, etc., tao pa rin siya at meron siya inalienable rights dahil tao siya. Okay. May I please have the list of the conveners? Thank you. So, Verdel de Lovantos, please. Okay. Verdel. Yeah.
de los Santos. Pwedeng pakilala mo, sir, kung sino. Kasi buti siguro po na lang yung mga conveners tapos sila magpakilala ng sarili nila. Yung mga conveners. So, pwede sana yung mga conveners just introduce yourself. Oo. Yes, yes, please. Thank you, Dr. Doreen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Gapo Randy Usman. 1988 na-elected si Mayor Rodrigo Duterte sa Davao City. Then ako na-elected din Barangay Kagawad 1989. 6 years term yun kasi yung panahon na yun kung ano ang term niyon 6 years yung mga barangay officials. Then gi-appoint naman ako ni Duterte yung 2001 na deputy mayors hanggang 2021. Almost 20 years ako nagiging deputy mayors sa Maranao Tribes. Kasalukuyan po ako ay tumakbo na governor sa Lanao del Sur dahil nakita namin ang kagandahan na papaano natin matutuloy yung ginawa ni Presidente Duterte yung panahon na siya ang presidente. Okay, ako po si Dr. Edwin Maniti, taga Angeles City at isang pastor. Ako po si Verdel de los Santos from Bulacan, regional organizer ng TAPS Coalition, Central Luzon. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si Placido Piloso po. Isa rin pong regional organizer ng Central Luzon. Ako po ay Tubong Bataan. So, maraming salamat, sirs. Pari po bang ikwento ninyo, would you like to proceed that way? Ikwento nyo muna, magbigay muna kayo ng statements ninyo kung ano yung nangyari. Kasi napakarami nating mga kababayan nandun na, may marami pang galing sa Mindanao. Gusto namin malaman yung katotohanan from the conveners themselves. Yun. To clarify po kung ano yung nangyari, since March ay nag-umpisa na po kami na magplano at maghanap ng venue para sa Maisog Rally or Defend the Flag Peace Rally dito po sa Central Luzon. Ang una po naming nakitang venue dahil historical significance ay ang Malolo City. Dahil dito po unang itinatag ang unang republika at ang pagbuo ng konstitusyon ng Pilipinas. Kaya nagsikap po kami makipag-ugnayan sa local government unit, city government of Malolos. Ganon din naman nakipag-coordinate po kami sa provincial capital para hiramin ang public place kagaya po ng Bulacan Sports Complex at ang Malolos City Convention Center. So, batay po sa Batas Pambansa 880 ay sinunod natin yung ano yung mga proseso, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. Binalangkas po namin ng maayos, gabay ang aming mga lead convener para hindi po kami magkaroon ng lapses. So, sinubukan po namin na magpa-schedule. Una po kami nagpa-schedule sa sports complex. Kala namin okay na. Pero nung naipencil na po, ilang araw lang binawi na ulit. Ganon din naman yung nangyari sa Malolos City. Mas marami pong beses kami nagpabalik-balik kasi ang setup, ibibigay sa amin yung schedule, bukas, iba na naman. Hanggang sa magkaroon ng mga conflict
umabot po kami ng April. Wala pa rin naibibigay na malinaw na schedule. So muli po binalikan namin yung Batas Pambansa 880 kung saan ang pagbibigay ng permit at hindi pagbibigay ng permit ay naging malinaw. Nakalagay po sa Section 4, kapag private property, hindi na po kailangan kumuha ng permit. Yun po yung malinaw sa Batas Pambansa 880. Kaya naman, una po kami nag-attempt ulit na manghiram ng isang industrial park, isang venue na private. Muli po ay nakipag-coordinate kami sa local government dahil ang nakalagay po doon, wala mang permit pero kailangan i-coordinate, ipaalam sa local government unit para ang seguridad at ang kaayusan ay masigurado po natin. So, ang nangyari, umokay, nakipag-coordinate po ulit kami sa, even sa Provincial Police Office ng Bulacan dahil nga po dumadaan tayo sa tamang proseso. But it so happened, after 4 days, binawi yung approval ng unang industrial park na hiniram namin dahil ang nagpasya daw po ay ang board. So, hinayaan na lang po namin. Afterwards, nakakakita po kami ng bagong venue, isang maluwang na open field na again, private. At ito nga po yung Bustos, Bulacan. Doon po sa Bustos, Bulacan, direkta po naming nakausap yung relative or yung authorized representative nung may-ari. Kasi yung may-ari po mismo ay hindi na nakakaharap dahil gawa ng health conditions. So yung pong kausap namin ay siya mismo yung aming hinilingan sa pamamagitan po ng isang kasulatan na tinatawag naming authority to use the property. So, pinirmahan po namin parehas yun. Tanda na kaming dalawa ay nagkasundo na pwede naming magamit yung lugar. So, after po nun, dahil okay na, nakipag-coordinate na kami sa LGU dahil kailangan daw po na ipagpaalam. So, nagpadala po kami ng sulat. Okay naman, wala naman pong comment ang local government dahil sabi nga nila, i-implement lang naman, walang problema. So, nagulat kami, meron pong pumunta doon sa bahay nung kinausap namin. Unidentified na 3 lalaki, naka-jacket, at hindi po pinakita yung ID. Sakay ng 2 SUV, at maliwanag yung sinabi po dun sa may-ari na wag nang ituloy ang Maisog Rally sa Bulacan. Kung gusto nyo ika sa ibang lugar, baka ika magaya kayo sa governor ng Davao del Norte at mayor ng Cebu City. Baka masuspindi ang governor ninyo at ang mayor ninyo. So siguro po, dahil nga private individual, natatakot siya na sa kanya ibaling yung sisi kung sakali pong mapag-initan ang LGU, binawi po niya ulit yung pagpapahiram. So, ang ginawa po namin, nung gabi din na yon, pinuntahan namin siya, pinakita po namin yung Batas Pambansa 880. Pinakita po namin yung mga memorandum circular galing sa DILG at yung mga decision, Supreme Court decision kung saan pinaliwanag namin, ito na po, may batayan na kapag private property, hindi kailangan ng permiso, ng permit. Hindi na kailangan mag-apply ng permit. Lumipas po yung mga araw, umokay naman, smooth sailing naman. Nagkaroon na rin ulit kami ng kasunduan na para ang mananagot ay ang organizer, pumirma ulit kami ng kasunduan. Doon sa kasunduan na yon ay lumalabas na siya ay rental na para mas maging binding yung usapan. So, ibig sabihin, pumaloob ulit kami sa kasunduang malinaw between 2 different parties. Individual parties. Intelligent parties po na hindi na kailangan ng permiso ng local government unit. So, nagkasundo po kami doon. Hanggang sa dumating na naman yung time, tumatawag na naman itong may-ari po at sinasabi may tumawag daw sa kanya. Hinaharas siya na yung property na nila ang pagbabalingan.
Yun po yung nangamba na naman siya. So ang sa amin, wala tayong dapat pangamba. Yun yung lagi nang pinapaliwanag sa kanya. Pero pilit niyang ini-insist na mayroong nasa likod ng mga paghihigpit, ng mga pananakot, ng mga panghaharas sa kanila. Kaya ang ginawa po natin, nakipag-ugnayan ulit tayo sa LGU. Nilinaw natin na wala na pong dapat iatras. Kaya dapat natin ituloy yung peace rally na ito. So nagpatuloy po tayo hanggang sa dumating ang April 28, ngayon nga po yun. Ay bago mag-April 27 kahapon, April 27, nagulat po kami yung buong paligid ng property ay mayroong 10 tarpaulin na nakalagay private property, bawal gamitin. At may nakalagay pong pangalan doon na attorney. So nagtataka kami bakit biglang mayroong ganong announcement na tarpaulin na meron po kaming existing na kasunduan. So ang iniisip namin, bakit paiba-iba? Nalaman namin, kinagabihan ng April 27, may pumunta na mga pulis para papirmahin yung may-ari. Written, ano na siya, typewritten na siya. Or ibig sabihin, gawa na siya. Ready-made na siya. Na pirmahan yon na hindi siya pumapayag. So, on that part, parang medyo nakakaramdam na talaga kami na may pressure, meron ng pagkilos na hindi naaayon sa batas. So, umaga po kanina, nag-uumpisa na kaming mag-set up ng stage. Inaayos na rin po ng SMNI yung kanilang mga equipments. Bigla po dumating ngayon itong attorney Jose Cruz na kung ipagtabuyan po kami doon sa lugar ay nakita naman po sa social media kanina how he treated everybody on the field. Na in-expect namin as a lawyer ay magkakaroon ng maayos na pakikipag-usap. Sinabi namin, intayin lang po yung lawyer na kasama natin pero hindi na po naintay at gusto po paalisin agad kami dun sa property. So sinunod naman po natin dahil ayaw nga natin ng gulo. Ayaw natin na sa atin magsimula yung mag-trigger yung commotion. Kaya sinunod po na, nandun po si Bishop kanina, kami po. Hanggang sa nintay po namin yung time na mapapayag. Pero up to the last minute, nagulat kami. Mismo siya pa yung nagsabi, yung client niya, gusto nyo i-demanda nyo na ng breach of contract. So meaning to say, siya mismo alam niya na yung client niya ay mayroong nilabag na kasunduan. So on that part, dapat siguro beforehand na pumaloob yung lawyer, sana nakipag-usap din muna sa conveners para hindi nagkaroon ng komosyon kanina doon na parang basta ka nagtataboy. Ang mga kapulisan, naintindihan po natin sila kasi wala naman po silang power na basta mag-eject doon, not unless merong court order. Pero ang ginamit lang pong basis ay yung letter na complaint na ibinigay sa PNP. Kung saan meron din pong discrepancy. Ikukwento po mamaya ng kasama kong organizer para mas maintindihan po natin yung naging pag-uusap, yung kasunduan. So ganun po, hanggang sa ma-cancel na nga yung event. Kaya nakakalungkot po dahil lahat po tayo gumastos na ng ating airfare sa sarili nating bulsa. Voluntaryo tayong nagsikap na magsama-sama para manindigan para sa bayan. Pero all of a sudden, dahil lang sa pag-abuso sa kapangyarihan, sa panggigipit, sa pangaharas, nawala po yung dignidad bilang isang pinuno ng bayan. Kaya ang sa amin po, kailangan natin ng hustisya. Kailangan nating ipakita sa taong bayan na nasa na yung pinuno, mga namumunong may political will, yung tumitingin sa batas. Yun po yung inaasahan natin. So on that part, ay
hinihikayat po namin, hinihiling namin sa inyo, buksan po natin yung kaisipan natin. Are we on the right track? Nasa tamang pamamahala pa ba tayo? Kasi kung ganun po yung nangyayari, what more yung mga nasa laylayan? Kung paano tayo sinisiil, bakit po nadadamay yung magandang layunin na pinagsisigawan po natin sa punto ito. Kaya sana po sa lahat ng Pilipino, maging open-minded po. Buksan na natin yung kaisipan natin. Masyado ng iba yung sistema, yung daloy na sistema nakikita po natin. Yun lang po. Idagdag ko lang po, bago po yung pangyayari na yan na talagang pagtataboy sa atin, noong April 26, nagpunta po kami sa munisipyo ng Bustos para po muli humiling sana na tayo po ay bigyan ng permit para po maidaos po natin ang ating pagtitipon dapat kanina ng matiwasay. So, dahil alam naman po namin na talagang kami ay hindi mapagbibigyan sa naturang permit dahil nga po meron ng pressure, nagpa-receive na lang po kami sa kanila ng mga karagdagang dokumento na kung saan magpapatibay at magpapatunay na ang may-ari talaga pong sumasang-ayon na gamitin po ang kanyang pasilidad para nga po sa pagdaraos ng rally natin dapat kanina. At nagpa-receive po tayo ng authority to use property. During the time na nagpunta po kami doon, siguro binubuo po kami ng mga 8 o 7 katao. Kasama din po ang SMNI, representante ng SMNI. At sa unang pasok pa lamang po namin sa opisina, nakaramdam na ho kami na talagang ipepending kami. Sa regular process po kasi ng pagpapareceive sa isang opisina o sa isang munisipyo, napakabilis po niyan I-receive lang naman po yan, di po ba? Pero during that moment, nagtaka kami bakit sobrang tagal, as in sobrang tagal. So inuurasan ko, nung nakaka 10 minutes na, tinanong ko na po yung babae na pinag-aabutan ko ng paparisiban at sabi ko, paano ba yung proseso nila sa pagre-receive? Bakit napakatagal? Kasi kako may hinahabol pa ho kaming oras. So, ang sagot niya sa akin, hinihintay pa ho kasi namin si Sec. Kasi, primero, ang sinabi, merong meeting. So, sige, hintayin natin. So, pumasok po siya dun sa kabilang kwarto. Nagtagal po siya dun ng siguro mga less than 10 minutes. Then, pagbalik niya, umupo siya, inayaan ko lang. So, after another 10 minutes, tinanong ko na naman po na ganito ba talaga yung proseso nyo dito? Nagtataka lang kami, bakit ipapareceive lang napakatagal? Sabi kong ganon. So that moment, sabi niya, sir, pasensya na po kayo kasi po hindi po ako yung nagre-receive niyan. Sabi ko, kung hindi ikaw nagre-receive, bakit ikaw yung tinuro dito? Bakit napakahirap para sa'yo kako na tanggapin yan, i-receive mo lang naman yan. Then you can give it to the mayor. Sabi ko. So, sa punto po na yon, dahil alam ko naman po na siya lang ay napag-uutusan, naghintay na naman po kami ng maybe mga more than 20 minutes. So, hanggang sa pumasok na nga po yung HR nila, I can mention the names but wait lang po kasi kinuha ko. Tignan ko lang po kung na-send na sa akin. Hindi pa na-send. So anyway, nagpakilala po siya na siya daw po yung HR ng kanilang munisipyo. Pero bago po yon, pagpasok pa lang po niya, ramdam niyo na ho na meron na kaagad na komosyon. Bakit po? Sinino niya po lahat nung naandoon sa loob ng kwarto na yon. So habang sinisino niya, yung iba po doon, may mga nagte-text, siguro na paranoid yung tao, no? Pinagsasaway niya po yon. Meron pa hong moment na parang nakita ko, inagaw niya pa yung cellphone Sabi, oy, bawal yan, bawal mag-camera dito, ganyan-ganyan. Ikaw, lumabas ka. Pinapalabas. So, nung nakita ko pong ganun yung inaasta niya, at hindi niya ho alam na ang kasama natin is yung iba doon, members of the media, tumayo na po ako. Sabi ko, sir, mawalang galang na, mga kasama ko ho yan. Bakit ho ba parang natetense tayo? Magpapareceive lang naman kami. So sabi, hindi kasi bawal kasi yung kwan dito Bawal yung nagka-camera dito, nagbibideo. Sabi ko, hindi naman po nagbibideo yung mga yan. Tsaka yung mga yan, kasama ko po yan, magpapareceive lang kami. So that time, umupo na po siya. Halata po na
na siya ay tensyonado, mataas po yung boses niya, at ito pong authority to use property, ayaw niyang i-receive. Sabi ko, ano po ba yung dahilan and what's so special about the authority to use property na ayaw niyo pong i-receive? Ano bang meron dyan? So, sabi ko, wag na po tayong maghugas ng kamay dito. Alam naman po namin na hindi nyo kami bibigyan ng permit. Ngayon, kami, pumuproseso po kami. Kaya po, nagpunta kami dito para magbigay sa inyo ng karagdagang dokumento bilang katibayan po at patunay na yung may-ari po, meron po kaming napagkasundo ang kontrata dyan na gagamitin namin yung pwesto na yan. So, ang sabi ko pa po sa kanya, kung ayaw nyo pong i-receive yan, baka po pwedeng bigyan nyo kami ngayon na ng explanation letter kung bakit po ayaw nyo kaming bigyan ng permit at ayaw nyong i-receive ang sulat na, ang mga additional documents na pinapareceive po namin sa inyo. So, napilitan po siyang i-receive. Actually, napilitan siyang i-receive at good thing na din, blessings in disguise, meron din pagkakamali dun sa address. Ito po yun mga kasama. Siya po mismo ang nag-correct. Nandito pala yung pangalan eh. Sorry po. Siya pa po mismo yung nagsulat at nag-correct. Ang pangalan niya po is si Mr. Orly de Guzman. Ha? Oo, Orly de Guzman. Isa po tong dating konsehal. Pero that moment, ang pakilala niya po sa akin, siya po ay ang HR ng kanilang munisipyo. So, ganun pa man, nung nireceive po nila ito, humingi po kami ng dispensa at nagsalita po tayo, na alam po namin na pressure po kayo dito. Alam po namin na ang pagdaraos ng gaganapin naming rally is medyo napakabigat para sa inyo. Pero ganun pa man, sinisiguro po namin sa inyo na kami naman po, hindi naman kami komunista, hindi kami terorista, at lalong-lalong hindi po kami kalaban ng gobyerno. Nais lang ho nating ipahayag ang damdamin ng taong bayan through TAPS Coalition. Inisa-isa ko pa ho yun, transparency, accountability, peace, and security. So after po nun, umalis na po kami. Then, afterwards, noong pong araw ng, check ko po para mas sigurado tayo. Okay. Noong araw po ng same day, between 4 to 5 p.m., between 4 to 5 p.m., may tumawag po sa akin ng 3 beses. Siya po is coming from the Provincial Command of Bulacan PNP. Ang pangalan niya po is si Lieutenant Colonel Desamares. Pero in short, si Sir Bong. So ang sabi niya po sa akin, Sir, paano to? Meron kasing na-receive si PD na sulat coming from the owner na humihingi po ng assistance sa amin. Na tulungan daw po namin siya na wag mapayagang makapasok kayo doon para po magamit yung lugar ninyo, yung property nila para sa gaganaping rally. Ano pong masasabi nyo? Yun po yung sabi sa akin. Ang sabi ko, well anyway, binded naman po ng contract yan. At nagtataka kami, bakit po magrereklamo siya, samantalang galing po kami dyan kanina. Same day. Galing din kami ng 26 doon. Although meron po kaming ginawang kasunduan, nagdalawang isip po siya na pirmahan muna yon dahil ang sabi niya nga po sa amin, may pressure siya, etc. Pero at the end, napapayag po namin siya na mabigyan siya ng kopya at nireceive niya po yun sa ilalim. So yun po yung sinasabi ko. Sabi ko, Sir, kako, wala namang problema sa may-ari. At ang sabi niya, Sir, kasi ayusin niyo muna yung may-ari, siguruhin niyo po na talagang pumapayag siya. Otherwise, igagrant po namin yung request niya. Isi-secured po namin yung area. Sabi ko, sige sir, tignan po natin, wag niyo pong putulin yung communication, hanggang bukas pa naman yan, which is Saturday, tignan natin. So, after nun, tumawag na naman po siya. Yun na naman yung topic namin at tumawag na naman po siya. So, kung titignan po ninyo, nung tumawag po siya sa akin, between 4 p.m. to 5 p.m., sinasabi niya, meron na daw pong natanggap si PD na request letter na humihingi ng assistance sa kanila para po ikordon yung area, isecure yung area dahil ayaw niya pong ipagamit. Sa kabila ng pagpapaliwanag po namin, na ito naman po is merong kontrata, iginigate niya pa rin po yon. So remember the time, 4 to
4 hanggang 5 p.m. Then, following the day, nung kinabukasan po nun, kahapon, dumating po ng madaling araw, umaga, mga 2:30 in the morning. Okay, dumating po yung mag-aayos ng entablado natin doon, mga 2:30 in the morning. Unfortunately, meron pong sumita sa kanilang mga pulis. So, yung mga tao, dahil nga po medyo mainit na yung situation, natakot. So, nai-report po sa amin yon ng around, sa akin, tulog pa kasi ako noon, nai-report po ng 6:30. And immediately after, pinuntahan ko po mismo yung lugar. So, pagpunta ko po doon sa lugar, meron pong nakapark doon na isang mobile from Bustos Police Station. Then, meron po siyang 3 pulis na nakadeploy doon. So, in-approach ko po siya at yung mga kasama ko, sinabihan ko na i-record po nila. Kasi actually, I am preparing for a commotion. No, sabi ko, kahit anong mangyari, ang tanging pwede lang nating magamit dito yung evidence, yung record. So, nirecord po ako ng mga kasama ko while approaching them. So, okay naman po yung naging usapan namin. Ang sabi po nila, nagkakandak lang daw sila ng regular checkpoint. Sabi ko, sir, kung nagkakandak po kayo ng regular checkpoint, bakit po yung nagbababa ng gamit dito, bakit po tinakot ninyo? Bakit po pinaalis ninyo? Ang sagot po sa akin, hindi sir, meron din po kasi kaming order na yan pong property na yan, hindi po gagamitin. Guys, during the time, wala pa hong tarpaulin na inilagay yung certain Attorney Jose Cruz na yun hindi pinapagamit at yun ay pribado during the time. So ang sabi ko, sir, meron po ba kayong dokumento na may papakita sa akin na sinasabi ninyo galing sa may-ari na kayo po ay hiningin ng assistance na ito po ay kurdunan at wag ipagamit? Ang sabi niya po sa akin, sir, punta na lang po kayo ng police station. Ang sabi ko, ba't kami pupunta ng police station? Kako nag-ooperate kayo, wala man lang kayong dalang dokumento. So, questionable ka ako yan. Mabait po sila yung mga police actually, napakabait po nila. Sabi, sir, pasensya na ho kayo, wala kami nadala, pero meron po kaming sa cellphone. So, kinuhanan ko po yung sa cellphone niya na yon. Then, ang una ko po napansin dun, guys, sorry. Ang una ko po napansin dun, ni-receive po yung letter ng certain dali po bibigay ko yung pangalan, ng certain Police Staff Sergeant Eusebio ng 4:26, 7:40 p.m. So nakita po ninyo yung discrepancy. Ang sinasabi nung tumawag sa aking pulis, galing kampo, meron daw na-receive or pina-receive or ibinigay na letter ng assistance, nagre-request yung may-ari na huwag ipagamit sa amin yon. Ayan po ay sa pagitan ng alas 4 at alas 5. Samantalang yung dokumentong pinakita sa amin, na-receive po yan ni Staff Sergeant Eusebio ng 7:40 ng gabi. Ibig pong sabihin, nauna pa nilang nalaman sa kampo na magpapareceive sa kanilang letter kaysa dun sa actual na pagre-receive ng letter. Nakita niyo po yung discrepancy? So from there, kitang-kita natin na isang malaking kalukuhan po yung ginawa nila. And then, after po niyan, binerify po namin yan sa may-ari. Tinawagan po namin. No? At habang kausap po siya, inamin niya po na siya po ay takot na takot. Ang salita niya po is persahan po siyang pinapirma. Doon po sa sinasabi, allegedly, na letter na ginawa niya. So mga kasama, dito makikita nyo na talagang ito pong rally natin na peace rally na isasagawa, pinirwisyo talaga ng mga durobo. Kitang-kita po natin yan kasi nagtulong-tulong sila mula munisipyo hanggang PNP, no, hanggang yung tao. Imagine ninyo yung tao, isinusuoli na sa amin yung pera, ayaw niya talaga. Simpleng tao lang sila. Pero sabi ko nga, dyan po natin makikita na kung talagang tayo is gagawan ng paraan para mapigilan po at masuppress ang ating malayang pagpapahayag. Talagang itong mga tao na to, meron po silang kapasidad na gawin yon. Hamakin ninyo, from the top ranks, pababa po ng munisipyo. Pinagtulong-tulungan nilang pag-aralan kung paano po tatakutin yung tao para po hindi tayo makapagkandak ng rally doon. Ngayon, ang mabigat na tanong po dyan, sino po kaya yung nasa likod ng mga tao na to? Bakit po parang tila sindikato, mafia yung datingan? Walang kawala
tinatakot yung tao, tapos pinipilit kaming paniwalain dun sa ginawa nilang kalukuhan. So kitang-kita natin, may tinatawag po tayong chain of command. Di ho ba? Pagka sinabi po nating chain of command, hindi gagawin nung nasa ibabayan nang walang matinding utos sa itaas. Samakin po ninyo dumaan sa Lieutenant Colonel. Pababa po sa Police Staff Sergeant. Sino kaya yung nasa likod ni Lieutenant Colonel? Malamang, it must be the Provincial Director. Ang tanong, sino kaya yung nasa itaas ni Provincial Director? It must be the Regional Director and so on. So ang pinakadulo po nito, tatama po to doon sa tinatawag na pinakamataas po sa kanila. At sino po yan? Sino po yan sa tingin ninyo? Ito po ay ang presidente ng Pilipinas, si BBM. Bakit po? Directly sinabi ho sa amin nung may-ari na ang pressure is galing po sa Malacanang. So, alam nyo, sa totoo lang, ayaw ko po sanang banggitin to, no? Kanina nagkaroon kami ng konting briefing. Hindi ko po pwedeng hindi banggitin ito eh. Mahal po tayo ni Tatay Digong. Bakit ho? Maisog po tayo, kaya po, kahit alam natin na ang Luzon ay balwarte nila, sinubukan po nating magpahayag sa pamamagitan ng mapayapang pagpapahayag ng ating mga damdamin at ating pagdidemand ng transparency, accountability, peace, and security. Pero kung titignan po ninyo, obvious na talagang ito po, hindi nila papayagang mangyari. Ang tanong po dito ano ba yung kinakatakot nila sa taong bayan? Tayo lamang po naman nagpapahayag ng damdamin natin. Maraming mga issues ang hindi natatalakay. Kung ang command responsibility po natin, meron pong problema yan, ano pa ho kaya yung maliliit na issue na hindi nabibigyan ng pansin ang kayang iresolba at kayang talakayin? Katulad po ng mga problema sa lupa ng mga magsasaka. Katulad po sa pagtaas ng mga bilihin. Katulad po ng kino-question nating 2 tons na nahuli na shabu sa Alitagtag. Paano na lang po kung lahat ng mga reports propaganda at paano na lang po kung ang lahat ng mga reports may cover up? So may problema po ang bansa natin. Okay. So ang idadagdag ko siguro dito yung ginawa ho nating press con noong Miyerkules. Kasi nasabi na ho, hindi ko na uulitin pa yung mga binanggit ng aking mga kasamahan dito. So nagkaroon ho tayo ng press con noong Wednesday upang ilatag ho natin kung ano ang mga issue na babanggitin dito sa ating darating na maisug rally. Supposed to be nga kanina o ngayon. At nandyan po ang SMNI at yung ating mga kaibigang mga vloggers during our press con last Wednesday. At maayos naman po ang lahat na kaganapan noong nakaraang Miyerkules. Pero kahapon, kakaiba yung nangyari dahil nga doon sa mga nabanggit ng ating mga kasamahan dito. Kanilang binarahan yung lahat ng daraanan doon, papunta doon sa ating site. Nilagyan ng mga tarpaulin na ito ay isang pribadong lugar. No, at hindi ito pwedeng gamitin. So, nandun po yung mga pulis kagabi at binabantayan yung lugar at ayaw nilang papasukin ang sinuman. Pero kami po ay nagpumilit na pumasok kahapon at nagkaroon kami ng deklarasyon na kailangang maitusok yung Philippine flag doon sa site bilang simbolo, symbolical po yung ginawa kagabi na kailangan nating protektahan at iwagayway ang bandila ng Pilipinas doon sa lugar na yon. So sa pamumuno ko at ng ating mga kasamahan dito, kami po ay ginawa po namin itong declaration na yon na simbolo ng ating pagprotekta at kailangan nating iligtas ang bandila ng ating bayan. At wala naman pong ginawa na anuman ang mga pulis, hinayaan lang ho nila kami at pinagmamasdan lang ho kami kagabi. At inakala na ho namin ang lahat ay magiging maayos na hanggang ngayon. At nakakalungkot nga po, kaninang umaga, iba na naman po ang nangyari na. No?
So, ganun pa man, personal ko pong paniniwala ito na doon sa aking discipline bilang isang pastor, naniniwala po ko palaging mayroong divine intervention. Sa lahat ng mga kaganapan dito sa mundo, iniingatan ng Diyos ang mga taong matutuwid laban sa kamay ng mga masasama. Naniniwala ko ang nangyari ngayon ay kamay na rin ng Diyos ang siyang nangyari, ang siyang naganap. At naniniwala ko na ipapahiya ng Panginoon ang mga taong ito na nag-iisip sa kanilang mga sarili na ngayon ay makapangyarihan sila. Pero naniniwala ko ipapahiya lahat sila ng ating Panginoon. Lahat natin narinig yung tungkol sa paliwanag ng mga convenor natin. Total harassment yon. Nadismayado yung mga grupo namin sa Lanao del Sur na pinamunuan ng former mayor namin na si Fahad Salik na galing sa 4 na po munisipyo na nandito po sila para ipahayag nila yung gusto nila ipaano sa gobyerno. I-compare natin yung panahon ng ating former President Duterte. May nagrarally, tapos pinupuntahan pa niya para marinig niya kung ano talaga ang problema ng Pilipinas. Kasi kung hindi marinig yung problema ng Pilipino, hindi mo masusol. Kaya ito si Tatay Digong, talagang pinaka-best na president dahil lahat ng kailangan ng Pilipino ay susolbarin niya. Biro mo yung nagsuna siya doon sa first na suna niya, yung mga nagrarally, pinapasok pa niya sa Congress. Tapos ito yung sa atin, na magrarally lang tayo ng peace rally, walang strike, hindi pa tayo pinapakinggan. Kaya yun, nadismayado kami na galing Mindanao. Dapat, kung totoo silang serbisyo ng Pilipino, ipakinggan nila kung ano ang problema ng taong bayan. Saan na ngayon ang freedom of rights ng mga Pilipino? Tulad sa amin doon sa Mindanao, nahihirapan po kami. Hindi nila alam kung ano ang dapat namin problema sa aming lugar. Mostly sa aming lugar, sa Lanao del Sur, sa amin galing yung electric power in PC. Tapos doon pa namamatay yung mga ilaw. Dapat sana libre kami doon dahil galing sa amin ang source. Kaya gusto ng mga kababayan namin na pumupunta dito para malaman ng gobyerno kung ano ang problema ng Mindanao. Kaya ito ay isa sa mga hindi magandang ginagawa nila. Manawala yung transparent, yung accountability, peace and security dahil maraming na namamatay, pinapababayaan lang. Kaya yun na nga ang sabi namin na walang yung pamamahayag natin kasi hindi tayo pinayagan na marinig kung ano ang problema ng Pilipinas. Kaya ginagawa natin ito, yung peace rally, kasi marami tayong iba-ibang problema. Mindanao, Visayas, Luzon. Na kaya gusto ng taga Mindanao na pumupunta ganitong mga peace rally. Iyon lang ang masabi namin sa inyo. We can start our question and answer. Sino gusto magtanong? Dan. Pakilala ka, Dan. Dan.
Magandang gabi po, brothers, travelers, vlogger po. Sir, ano po ang hakbang po ninyo ngayon na gagawin po nyo dito po sa pangyayaring ito? Dahil meron po bang demanda na gagawin po at karampatang aksyon sa may-ari po ng lupa at sa gobyerno? Napakagandang katanungan po niyan. Hindi po natin papayagan na ang tatak po na nakasuot sa ating mga damit ngayon na salitang maisog, magpapagabi dito po sa ginawang paniniil na to. Kaya sisiguruhin po namin na ang pangyayari pong ito ay gagawan po natin ng legal na inquiries. Aalamin po natin kung sino-sino may mga pagkukulang dito at sino-sino ang mga taong nasa likod. Bakit po natin kailangan gawin ito? Hindi ho kasi natin kailangan palagpasin ito. Dahil po, tayo po ang Coalition ng TAPS, ang representasyon ng mga simple at ordinaryong mamamayang Pilipino. Binastos po nila to eh. So pag ito po, pinayagan po natin ito na hindi natin gagawan ng kaukulang legal na aksyon, wala na po tayo magiging kalayaan sa pagsasalita. Kaya sinisiguro po namin sa inyo, na hindi po kami papayag bilang representante ng koalisyon na tayo po ay bababuyin at tatakpan ng ating mga bibig para iparating natin ang ating mga hinaing sa ating gobyerno. Tama po yun. Hindi ho natin pwedeng palagpasin ang ganitong mga pagkakataon. Meron po tayong mga legal remedies na pwedeng gawin po rito. I-announce po namin sa inyo later on kung ano ang mga planong gagawin. Pero tinitiyak po namin na hindi ho namin palalagpasin to. Dahil kapag pinalagpas ho natin to, ito ho ay gagawin po nila at uulit-ulitin po nila. Saan mang dako na tayo magpunta, tayo po ay kanilang bababuin at tatakpan at bubusala ng ating mga bibig. Kaya nga po, ito ho ay hindi laban namin at laban nila. Ito ho ay laban ng lahat ng Pilipino. Ito ho ay laban ng lahat ng mga Pilipino na nagmamahal ng demokrasya. Napakarami hong namatay na mga bayani ho natin at ipinaglaban ho nila ang ating bandila. Pinaglaban ang ating kalayaan na ating tinatamasa ngayon. Na ngayon ho ay inuulit na naman po nilang supilin ang ating mga bibig na huwag tayo magsasalita ng anumang laban sa gobyerno. At yan po ay hindi mangyayari. Inuulit po namin, mahal na mahal po namin ang ating Pangulo. Pero nilalabanan po namin ang anumang mga polisiya na alam nating hindi ito makakabuti para sa mga Pilipino. Sa totoo lang po, hanggang kanina, kahit konting oras na lang, pilit pa rin namin inaasahan na ituloy yung peace rally natin. Kasi bakit po? Hindi para sa amin dahil kung isipin namin, nakakapagod. Pwede na kaming mag-quit na eh. Pero kung tinitingnan po namin yung mga volunteers na kasama namin ng halos 1 linggong walang tulugan, yung mga vloggers na patuloy na nag-iimbita sa buong bansa, sa lahat ng kahit nasa ibayong dagat para suportahan ang peace rally na ito ay patuloy ding nakikiisa. At lalo sa atin po lahat ng mga kababayan na gustong pumunta doon, hindi lang para makita ang ating mahal na PRRD. Kahit po gusto namin, pero mismo ang ating pong dating mahal na, dating Pangulong Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ay nakita niya yung magiging implikasyon kung ipagpipilitan natin. Yun po sana yung leader. Yun po sana yung leader na kailangan natin. Marunong makiramdam. Duterte! 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 BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign!
BBM resign! Bangag resign! Kailangan po natin yung ganong klase ng leader. Yung leader na nararamdaman ano yung tunay na kalalagayan ng bayan. Kanina po, iniisip ng ating mahal na PRRD, i-cancel na lang. Kasi iniisip niya, baka mas lumala pa yung sitwasyon. Kaya kahit na po ang lahat ay nandito na sa Luzon, ang lahat ay handa nang dumalo sa peace rally, nirespeto po natin yon. Yun po ang kailangan natin, isang leader na marunong makiramdam. Isang leader na hindi tinitingnan yung kapangyarihan bilang pundasyon ng kanyang paniniil sa taong bayan. Balikan po natin yung 2016. Bakit nga po ba nabuo ang isang administrasyon na mayroong paninindigan? 2016 hanggang matapos ang kanyang termino, lahat ay naging maayos, lahat naging organisado, may sistema, at higit sa lahat may disiplina. Pero bakit po ngayon? Dinig na natin sa social media. Mismong nadidinig natin yung pang-aabuso sa kapangyarihan, ang paglala ng droga, lumalaganap na naman. At sana makita po ito ng mga nanunungkulan. Kung sila'y may pakaramdam sa taong bayan, huwag nilang pigilan yung peace rally. Kung ngayon po, naging masaya yung nagalit na congresswoman at yung mayor na sumunod dahil sa takot sa kung sino man ang nag-utos dito, sa mga nakatataas dito, hindi po mananahimik ang maisog. Darating at darating ang araw, magkakaroon po ng mas malawak, mas malaking peace rally para ipagtanggol ang ating bandila. Singit lang, anong pangalan ng congresswoman na yon? We're going to an election year. So, natanggalan na siya ng maskara at huwag tayong bumoto ng abusado. Sino yan? Ito po, based dun sa information na ibinigay po sa amin, okay na sana eh. Maganda na yung transaction namin kay Mayor School. Pero nagulat po kami, mayroong nagbigay ng impormasyon na tumawag si Congresswoman Pancho para pagalitan si Mayor School bakit pinayagan yung event. Kaya nagtaka po kami doon na nabago yung desisyon ng may-ari. So ibig sabihin talagang mayroong implikasyon, mayroong pagpigil para itong maisog rally hindi po makarating dito sa ating bayan. Kaya yun po sana lang panawagan natin sa mga nanunungkulan. Please lang, igalang po natin yung batas. Kasi po kami, kahit ordinaryong mamamayan, sinusunod po namin kung ano yung nakasaad sa batas. At mas nakakahiya po na tayo mismong gumagawa ng batas, tayo pa yung lumalabag dito. Idagdag ko lang po sa sinabi, bilang isang lingkod bayan, nakakalimutan po ng mga pulpolitikong ito na ang kanilang amo ay ang taong bayan. Amen! At ang naglukluk po sa kanila sa pwestong hindi nila mabitaw-bitawan ay ang taong bayan. Kaya ngayon pong darating na eleksyon, tantusan nyo ang mga pagmumuka ng mga pulpolitikong ito na pumipigil sa ating kalayaan na pagpapahayag. Isang makapangyarihang araw na ipinagkaloob sa atin ng ating soberenya ang pagboto at pagpili ng leader. I-boycott natin silang lahat! Sino pa may tanong? Magandang gabi ho from Bisdak, Pilipinas. Tanong lang po, itong ginawa ho ngayon sa Hakbang Maisog ay maliwanag po na pagpigil sa freedom of expression at freedom of speech. Ang tanong, bakit po kaya kayo pinipigilan ng mga mapang-api at bakit po kayo tinatakot? Kami rin po yung nagtataka rin dyan. Sino ho ba ang maisog
Ang sabi nga ho nila ay kokonti lang daw ang mga follower ng Maisog. Kapag nagkakaroon po ng rally, ang Maisog sa Davao, sa Tagum, sa Cebu, makikita ho ninyo ang mga trolls sa social media at minamalit ho nila ang Maisog rally. At totoo naman po sila siguro. Kaya nga po nagtataka kami bakit natatakot sila sa Maisog. Kayo ho ba'y nagtataka rin? Kung talagang ang Maisog ay mahina, kung talagang ang Maisog rally, si Duterte ay matanda na ang sabi po nila at wala na siyang impluensya at wala nang kakayahang bumalik, bakit ho sila natatakot? Yun po ang aming ipinagtataka rin. No? Pero nais ko hong dagdagan yan. Malinaw pong binabanggit ng ating saligang batas na tayo ay mayroong kalayaang magsalita. The freedom of expression. Yan po ay pinuprotektahan yan, no, sa lahat ng mga Pilipino, sa lahat ng mga mamamayan. Sa Bill of Rights na tayo po ay malaya na magtipon-tipon, yung peace assembly na tinatawag, kalayaan po natin yan. Kaya nga lang ho, ang nakita ho natin ngayong araw na ito, wala ho tayong kalayaang magsalita. Kaya ngayon, ginagawa po natin ngayon dito ito, na tayo ay magsalita dahil pinigilan po tayo doon sa lugar na kung saan nandun tayo dapat ngayon. Any question? So, idagdag ko lang po doon, mga kasama. Ako po kasi ugali ko nang makinig talaga sa social media every morning, lalo na pagka araw-araw yung daily routines, naliligo, CR. So, ang sakit na po sa tenga eh. Nung pong mga sinasabi ni Maharlika, tama po ba? Ang problema po dyan, mga kababayan, ang daming sinasabi ni Maharlika, napakasakit sa tenga. Ang nangyayari po, parang nai-immune na tayo doon. Tama po ba? Bakit po nasabi ko nai-immune? Parang normal na lang eh. Na naririnig natin may sinasabi si Maharlika, lalong-lalo na, parang normal lang po ito sa ating gobyerno. Kasi wala silang ginagawang aksyon. That is why, isa po sa layunin ng TAPS Coalition is maging accountable ang mga pinagbibintangan ni Maharlika. Maging transparent sa sinasabi ni Maharlika. Yung tao nga po hinahamon ng gobyerno, kasuhan niyo ako. Pero nasaan ang gobyerno? Ano po ang ibig sabihin nun? May itinatago ang ating gobyerno. Hello. Ano sa tingin mo ang tinatago? Ano daw po ba ang tinatago? Malakas! Ayun daw po. Next. Hello po. Yeah. Ayan, isang magandang gabi po sa atin lahat. VMR channel po sa YouTube. In behalf of my viewers po ngayon na live, umabot po ito, nag-peak po ito ng 10,693. At ito po ang tanong ko. Sa hinapahaba po ng prosesyon nitong ating pakikipaglaban, ano po ang inyong nakitang dahilan kung bakit po talaga pinigilan po nila ito? Para po sa akin, simpleng kasagutan lang po yan. Yan po ay may kinalaman sa tinatawag po nating takot at saka check and balance. Bakit po? Pansinin po ninyo, bakit sumusunod ang mga halal ng bayan na pinagkatiwalaan na sila po ang mamahala ng ating lokal na gobyerno? Bakit po? Takot na takot sila na hindi sumunod sa mga mas nakakataas sa kanila kasi po maaaring silipin ang paglalapastangan nila sa kaban ng bayan. Kakasuhan sila, gagawan sila ng kaso. Mas lalong takot, mas maraming nanakaw sa ating gobyerno. Yan po yan. Well, yung tungkol doon sa tanong na bakit ginigipit tayo, ang Maisog rally na hindi makapagsalita, no, magkaroon ng mga rally.
Sa akin, honest to goodness, personal ko ito. May kinalalaman to sa 2025 and 2028 election. Lahat ito politika lang talaga. Yun, siguro bago po natin tanungin kung bakit kami ginigipit, ang dapat po siguro tanungin, sino ang gumigipit sa mga politikong ito para pigilan ang isang maliwanag na karapatan natin, kagaya nga po nung sinabi kanina ni Dr. Bill of Rights. Sino ang nasa likod? Dati-rati naman po, malaya nakakapamahayag nung panahon ng ating PRRD ang mga nagnanais na isiwalat kung anong gusto nila sabihin sa administrasyon. Pero ngayon po, magpapaalam pa lang, hihingi pa lang ng permit, napakarami ng ginagawang pasikot-sikot. Mismong nasa loob po ng gobyerno yung pumipigil. At ano po kaya ang dahilan o ano yung nakokompromiso, bakit po ayaw tayong payagan na ituloy ang ganitong mga pagtitipon. Kaya siguro palaisipan yon, palaisipan sa atin, pero maliwanag sa kalooban itong mga politikong ito, bakit ayaw nilang payagan tayo. Bakit ayaw nila sabihin, bakit? Ano po kayang pondo? Ano po kayang programa ang kinakabahala nilang mawala para lang mapigilan, para hindi tayo payagan. Siguro pananaw nga po natin, sabi nga ni Bishop kanina, baka paghahanda sa 2025 at 2028. Pwede naman po siguro pagdating ng 2025 at 2028, pagka mag-e-eleksyon na, tayo naman taong bayan ang humingi ng permit sa mga papasok na kandidato sa bahay natin. Permit para malaman kung anong kredibilidad nila. Permit para malaman kung anong klaseng pagkatao, anong klaseng pamumuno ang meron sila. Kaya yun po siguro yung magandang panawagan din, bukod sa pagtatanggol natin sa bandila. Ipagtanggol din natin yung marangal na katungkulan na nababahiran ng maling pamumulitika at korupsyon. Salamat po. Pwede ko bang sagutin yon? Hindi ako parte ng conveners, pero gusto kong sagutin yon. Ano bang tawag natin kay Bongbong Marcos ngayon? Di ba? Budol-budol man. So, pag-upo pa lang niya sa pwesto, ang unang ginawa nila Speaker Romualdez na pinsan niya, no? Si Tambaloslos, at yung asawa niyang abusado, ang una nilang ginawa ay supilin ang press freedom. No? Pinatahimik ang SMNI, at ngayon lang ako nakakita ng press sa Pilipinas, kasi ako yan ang media, yan ang naging trabaho ko under PRRD. Ngayon lang ako nakakita ng mas tahimik pa sa sementeryo na Philippine press. So bakit ganon? Ano ang plan? In other words, pinagplanuhan tayo. Ang unang ginawa ay patahimikin ang media dahil hindi nila plano magserbisyo sa Pilipino. Marami silang gustong itago sa Pilipino na hindi na malalaman natin dahil pinatahimik na nila ang media. No? Ano yon? Pagnanakaw, ang kakapal na mga muka, PCSO, harap-harapan, garapalan, walang pakialam. So, bakit nila, ano yung ikinatatakot nila dito? Ikinatatakot nila na sabihin natin yung totoo, na nandyan kayo sa mga pwesto ninyo para patagalin pa yung mga termini ninyo at para makapagnakaw pa kayo sa Pilipino. Wala ni isang segundo sa mga utak ninyo ang magserbisyo sa Pilipino. So yun yung ikinatatakot nila. I'm sorry. We would like to acknowledge the presence of the former presidential legal officer, sorry, ang kulit ko, si Secretary Sal Panelo. Okay, Coach. And also Congressman Ungab. Yes. Okay. Gusto ko lang pong itanong kung bakit ang maisog rally sa Bulacan Bustos is bawal po. Pero bakit po ang Laperal Mansion ay malinaw na yan ay pag-aari ng Pilipino at ang ginawa nila ay naging
event place ang Malacanang with matching milyones na pinapaandar sa kalangitan na ano yung tawag doon? Fireworks. So which is alin po ba ang tama? Yung mag-fashion show sa bahay ng palasyo ng mga bawat Pilipino na pag-aari ng Pilipino o yung maglabas ka ng hinaing para sa kapalpakan ng administrasyong itong bongbong bangag na walang puso, na hindi man lang magpakita ng tunay na serbisyo para sa mamamayan. Yun lang po. Salamat po. Pwede ko ba sagutin yan? Si President Duterte, pag tinanong mo sa kanya, tinanong namin sa kanya recently, sir, alam niyo yung Laperal Mansion? Hindi niya alam yon. Kahit na nasa Malacanang complex yon. Kasi hindi siya nag-party-party dyan. Yung buhay namin under PRRD trabaho, bawat segundo nagising kami, yun ay para serbisyo sa Pilipino at hindi ako nambobola. Alam niyo yan. So itong, yung para sagutin ko yung sinabi mo, no? Ang pakay nila sa pagpasok sa Malacanang ay mag-party. Yan, si Lisa Araneta Marcos. At ang pakay nila, ang isa sa una niyang ginawa, no, ay i-demolish yung bahay ng presidente na napakaganda. Si Leandro Locsin ang architect doon. At magtayo ng tirahan nila na tig-isa yung mga anak niya at silang dalawa. Ano pa yung ginawa niya? Catering, yun ang una niyang ginawa. Kusina pang catering, halatang magpa-party lang sila. At alam niyo yung lugar sa Malacanang, ang nakapaligid dyan, mga mahihirap, squatters area yan. Walang hiya, yan sila Lisa Araneta Marcos, na nakikita na nagpa-party, nagpa-fashion show. Kung ano-ano ang ginagawa, may fireworks pa. Wala silang kahihiyan sa mga kapatid nating nahihirapan sa buhay. Yan ang Bongbong Marcos administration at yung mga pamilya niyang mga magnanakaw.
Hello. Test mic. Palaksan. Okay, done. Let us resume. Doc, yung katanungan ko po para sa inyo. Regarding po sa freedom of press expression. Yung po ba nangyari sa inyo sa SMNI? Kasi may mga kasama po tayo mga mainstream media ngayon. Pwede po bang mangyari din sa kanila kung sakaling ilabas po nila yung totoo at yung kabulukan ng gobyerno ngayon? Dan, alam natin nagsalita ang KBP, no, Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas, nung recent na hearing sa Senate tungkol sa press freedom. At ang sinabi ni Attorney, could we ask? Ang sinabi ng KBP na spokesperson, si Attorney Jubarla, sinabi niya yung ginawa ng Marcos administration sa SMNI, ang ibinigay ay chilling effect. Parang may Damocles sword, parang meron silang sword na nasa taas ng ulo nila na sila din ay pareho ang mangyayari sa kanila pag sila ay nagsalita ng katotohanan katulad ng ginagawa ng SMNI. So, sa tanong mo, Dan, gagawin ba yan ng Marcos administration? Certainly. Gagawin nila yan pag nagsalita ang GMA, ang PTV4, etc. Lahat niyan. Pero, gusto kong dagdagan yung sinabi ni Bishop, no? Umabot tayo dito na meron tayong Bill of Rights. Marami ang namatay dyan sa ating mga ninuno. Umabot tayo dito na hindi ito binigay na parang regalo, kundi maraming namatay para dito. At nagsasalita tayo ng ganito kalakas para yung mga anak natin, kahit wala na tayo, makikita nila na lumaban tayo para dito. So tayo ba ay nabubuhay para lamang sa sarili natin? Kasi may mga kaibigan ako sa media, very close friends ko mula pa college, o sinasabi nila, naiinggit sila sa SMNI kasi nagsasalita ang SMNI. Nawawalan sila ng dangal bilang media, no? Kasi napakaganda ng profesyon na ito as it turns out, no? So, tatahimik tayo dahil lang dyan? Diba, ang Pilipinas ay duyan ng mga magigiting? So, bigyan na natin ng leksyon itong mga ito. Hello, magandang gabi po, Buster TV po sa YouTube channel. Tanong ko lang po, ano po yung gagawin yung pamamaraan para hindi mangyari yung nangyari sa Busto sa susunod na Maisog Rally? At pangalawa ko pong tanong, sa dinami-dami po ng mga dating kaalyado ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na mga LGU, mga opisyal ng local government unit, mga mayor, meron na po ba kayong nilapitan ng mga dati niyang kaalyado na para pagdausan ng Maisog Rally? Salamat po sa simple at napakagandang katanungan. Kagaya nga po ng nauna nating pahayag kanina, hindi ho tayo papayag na magpatuloy ang paniniil sa atin. Kaya nga po ang nangyari po kanina sa pagkakansela ng Maisog Rally sa Bustos, Bulacan, hindi po tayo papayag na palipasin lang natin yan. Kaya ang ating po mga legal counsel at ang ating mga national organizers and conveners ay nagpaplano pong pag-aralan at busisiin ang mga dokumento at mga kaukulang kaso na po pwede po nating isampa sa kanila. Nang sa gayon, hindi lamang po ito para sa hakbang ng Maisog. Ang lahat po ng mga Pilipino ay entitled na magpahayag ng isang mga malayang pagpapahayag gamit po ang mga lugar ng ating gobyerno, katulad po ng mga plaza, ng mga Freedom Park. So kung hahayaan po natin ito, sino po ang tatayo para po ito ay mapigilan? Ikalawa, ano po ikalawang tanong?
Okay. Alam nyo, ayaw ko po sana sabihin to eh. Pero ang isa po sa pangit na ugali ng Pilipino yung pagiging traidor. Tama po ba ako? Ang unang-una po naming mga nilapitan, yung kaalam po namin na malaki ang naitulong ng ating dating Pangulo. Sila po ang unang-una nating nilapitan. At sa kasamaang palad, sila rin po ang unang-unang tumanggi na tayo po ay suportahan. Yan po ay ang isang masakit na katotohanan. Alam niyo po kung sino? Ang mga congressman at ang mga gobernador. Hindi ba pwede magbigay ng pangalan para tandaan ng mga botante kung sino ang hindi nila ipoboto sa susunod na eleksyon? Mangga! Tungkol po dyan, huwag muna natin pangalanan. Kasi po, nadidig naman po natin ang panawagan ng ating mahal na PRRD sa kanyang pag-imbitasyon dapat sa peace rally. Mananagot sa batas ang dapat managot dahil sinisiil ang ating karapatan o ang ating constitutional rights. Yun po. At ang nakakalungkot nga po, totoo yung sinasabi ng aking kasama, ang inaasahan po sana namin na kahit hindi na lang yung hindi na lang yung bilang magkapartido, hindi na lang din yung sa utang na loob, bilang leader na lang na kababayan mo ang gagamit ng pasilidad. Kapwa mo Pilipino ang humihiram ng pasilidad na hindi mo naman personal na pag-aari, kundi pag-aari ng pamahalaan ng gobyerno at higit sa lahat ng taong bayang nagbabayad ng buwis. Pero ano po nangyayari? Dahil lang sa utos ng kung sino man bumubulong na nilalang, hindi po tayo pinapayagan. Dapat itong mga congressman at governor po na ito at yung mga mayor, sana natin, tingnan natin maigi kung ano yung mas nakakabuti. Di ba? Paano tayo yung tatawaging people's leader kung tayo mismo namimili kung sino lang yung tatangkilikin natin? Kaya dapat piliin natin yung may malasakit, yung may damdamin para sa taong bayan. Yun po. Yes, hello. Maraming salamat po. Boss? Yung gusto ko sana, dumating tayo sa punto na kaya nating pangalanan kung sino yung mga yan. Kasi napakalakas ng loob na traidorin tayo. So dapat mas malakas ang loob natin na tanggalan ang mga maskara nila at sabihin kung sino sila. So tingin ko si Governor Daniel Fernando yan. Tingin ko lang. Grabe. Bago po sagutin, idadagdag ko lang po sa sinabi ni Doktora. Alam nyo, nakakahiya po sa dati nating House Speaker Alvarez. No? Sapagkat siguro hindi din po alam ni dating House Speaker Alvarez na simula po nang natapos ang unang hakbang na maisog na ginanap po sa Davao City, kumilos na po ang Central Luzon. Nakakahiyaman pong sabihin pero malamang hindi alam nga ni dating House Speaker. Tinanong niya ang Luzon, meron ba kayong itlog? Meron po. Ngayon, ibabalik ko yung tanong sa Governor ng Bulacan. May itlog ka ba? Wala. Okay, Boss Dada TV po sa YouTube and SMNI. Ayan. Tanong po kay Madam Loren Badoy at saka sa ating maisog. Una po, Madam, matindi po yung inyong kampanya against communism noong panahon po ni PRD. At sa tingin po natin nanalo tayo. Nawalan na po sila ng boses noon. Bakit parang mas may boses po sila ngayon kesa noon? Pangalawang tanong sa inyo naman pong mga taga-maisog, ano po ang endgame natin dito? Ilang rally pa po ba ang gagawin natin bago natin makamit yung ating goal? At ano po ba yung goal talaga natin? Okay. Maraming salamat, Dada. Ang ibinigay ng form ni President Duterte kay Bongbong Marcos ay ang isang CPP-NPA-NDF na halos patay na, nasa ICU na, napadapa na ni President Duterte ang CPP-NPA-NDF. Pero dahil kay Speaker Martin Romualdez na nakipagkukuntsabahan pa
sa CPP, NPA, NDF party list sa loob ng Kongreso na nagbibigay siya ng bilyon. Lumakas na naman ang mga teroristang ito. The 15th deadliest terrorist organization in the world. Ganyan ang Marcos administration. So bakit nila ginawa ito? Ginawa ito ni Martin Romualdez na may basbas ng Pangulo at ng First Lady na Pangulo ba yata natin, para meron silang attack dogs laban kay Vice President Sara Duterte at kay President Duterte. Kakaupo pa lang, puro na lang politiko. Pamomolitika ang inatupag. Imbes na isipin nila yung mga magsasaka na pinagpapatay ng mga CPP, NPA, NDF o yung mga anak natin na na-recruit, na naging NPA, na nagkandamatay, wala silang pakialam. Ang gusto lang nila, tumagal ang termino nila at nang makapagnakaw ng mas marami sa Pilipino. Sa katanungan po ni Boss Dada kung hanggang kailan po ba matatapos ang hakbang na maisog, gusto ko pong ipaalam sa inyo na ito po ay isang koalisyon kung saan ang pangunahing layunin ay gisingin ang taong bayan sa mga nangyayaring kaganapan na nagiging masama po ang epekto sa ating kabataan. Pansinin po ninyo sa social media, Pilipino kapwa Pilipino nag-aaway dahil sa politika. Pilipino kapwa Pilipino, pare-parehas po tayo nalasing sa slogan na sama-sama tayong babangon muli. Totoo po ba yan? Isa po ako sa biktima niyan, sama-sama tayong babangon muli. For all you know mga kasama, dati po akong provincial director ng Kilusang Bagong Lipunan. At ikinampanya po natin ang kasalukuyang Pangulo dahil naniwala po tayo sa sama-sama tayong babangon muli. Ngayon, pansinin ninyo sa social media, hanggat marami pong mga kapwa natin Pilipino na inaaway tayo na ang tanging layunin lamang natin ay imulat sila sa katotohanan, lalo na po sa usapin ng gyera sa West Philippine Sea, na kung saan hindi po napapansin ng ating mga kababayan na tayo ay pinagwawatak-watak sa isang proxy war. Hindi po porket ayaw natin ng gyera, tayo po ay pro-China na. Alam nyo po, ang mga Amerikano, negosyo po nila ang gyera. Ako po, dati akong galing sa isang pribadong kumpanya. Isang malaking kumpanya po ito na nagbebenta ng soft drinks. During the time, nagpapamahagi po kami ng 12 caser na refrigerator. No? What is the idea? The idea is makapagbenta ng mas marami ang refrigerator na yon. Yun po ay ibinigay sa mga tindahan. Pero ang laman po nun ay may bayad. Yan po ang ginagawa ng Estados Unidos at ng iba pang mga bansa na may mga malalakas na kagamitan. Habang tayo po ay inililibre kuno na mga armaments na ito, ang tanong, saan po tayo kukuha ng bala? Pambili. Ang halaga po ng isang kalibre, 45, halos mas mahal pa po kaysa sa 1 kilong bigas. So isipin na lamang po ninyo, ang isang M16 na naglalaman ng 30 rounds, ilang kilong bigas yan? Opensa, oo, lumalakad po ang ating gobyerno, nakikipag-usap sa iba't ibang panig ng mundo para maging kaalyado. Pero ang tanong, nasaan po ang depensa? Handa po ba tayo pag tayo ay binagsakan ng bomba? Bigas nga lang, wala tayong pambili. Paano na ho, kapag may tinamaan na sa atin ng bomba, paano na ang pagkain? Paano na ang tubig? Wala pong preparasyon ng ating gobyerno dyan. Sinasabi nila na pinalalakas po ang EDCA, pinalalakas ang depensa, pero ang tanong, paano po yung tinatawag na internal defense na ang usapin po may kinalaman sa kasiguruhan ng pagkain? Wala. Sibuyas nga ho, hirap na hirap tayo, bala pa kaya? Siguro po dun sa sinasabing endgame, hanggat meron pong isang Rodrigo Roa Duterte na nagmamahal sa taong bayan, hanggat mayroon pong pamilya Duterte na mas inuuna yung karapatan ng bawat isa, hindi po titigil ang maisog. Hindi titigil at magpaparami
hanggang sa magising pong muli ang 32 milyong nagpanalo sa ating laban nitong nakaraang eleksyon. Para maintindihan at malaman na sambayanan na hindi po sila nanalo. Hindi nanalo ang Marcos ng dahil lang sa kanila. Nanalo sila ng dahil sa ating minamahal na VP Sara Duterte. Ayan. Hello. Unang-una po, ito po si Sulong at Matatag na Pilipinas. Nagpapasalamat po muna tayo sa TAPS Coalition at sa mga pamunuan dahil isinagawa po ninyong hakbang ng maisog. Ayan. Alalahanin po natin na ang 8 sinag ng araw ay kinakatawan ng 8 lalawigan. At ano po ang Bulacan sa 8 sinag na ito? Naandun po sila. Sapagkat kilala po ang mga Bulakenyo bilang matapang. Ito po ay katanungan para kay Governor Dan Fernando, Congresswoman Rida Robes, papangalanan ko kayo, Congresswoman Agustina Ditse Tina Pancho, walang yaka, at kay Mayor Natividad ng Malolos. Malolos po, Mayor Attorney, tandaan nyo po, diyan itinatag ang atin pong unang republika at ang atin pong unang konstitusyon. Wala po kayong tapang, wala po kayong hiya sa atin pong mga ninunong, mga bayani na lumaban at nagbuwis ng buhay, dumanak ang dugo para po sa ating bansa. Hindi lang po ang watawat ng inyong binastos, kundi po ang karapatan ng lahat ng Pilipino sa inyo pong ginawang pang-uusig at panglulupig sa amin pong mapayapang pagsasama-sama. At ito po ay aking pong panawagan, Pangulong Bongbong Marcos, na asawa mo naman ang namumuno na si Lisa Araneta Marcos, umalis na po kayo sa Malacanang. Mamaya pagmurahin ko. Juta Ginames, sabi nga po. At ikaw naman, Tambaluslos, House Speaker Martin Romualdez. Suot-suot ko po, hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan. Ha? Tatanungin, ito po ay aming advokasya. Tatanungin pa rin namin ito sa Korte Suprema sapagkat po ang ating konstitusyon ay nakasalamin sa konstitusyon ng Amerika. Ang pagre-report po ng Kongreso ng Amerika ay itemized kahit po 5 duling, nakasulat po doon kung paano nila ginastos. Kayo po dyan, Jutang Ginames kayo, Franz Castro, si Raulo Manuel, Arlene Brosas na mga walang kwenta. Ginagamit ninyo ang pera namin. Walang iya kayo, hindi po kasi natuloy ang maisog eh. Dito ko ilalabas ang samaan ng loob ko sa mga yan. Wag po, ayoko po, wag po. Dito na po. Dito lang po. At hindi po ako natatakot sa inyo. Tandaan nyo po yan. Ha? Tandaan mo to, Lisa. Hindi ako natatakot sa iyo, Madam First Lady. Sapagkat, kapag natakot kami sa inyo, lahat ng aming mga pinaglalaban, lalong-lalo ng mga vloggers dyan, ay matatakot yung mga supporters din nila. Hindi po kami matatakot. Lalo pong dadami ang mga Pilipinong tatapang at ilalabas ang sama ng loob sa inyong mag-asawa. Tandaan nyo po yan. Ha? Mag-resign na po kayo. Tulad ng ama mo, President Bongbong Marcos. Kami ay nananawagang mag-resign ka o makikita mo ang galit ng mga Pilipinong inaapi noon pang panahon ng mga Kastila. Kung kahapon, April 27, hindi nagpatalo si Lapu-Lapu. Hindi lalo kaming magpapatalo sa kapwa namin Pilipino. Kapwa Pilipino po kayo. Governor, inulit ko po. Governor, pasensya na po sa mga taga-Bulacan. Governor Dan Fernando, last term mo naman, huwag ka nang tumakbo kasi wala ka ng pag-asang manalo. Congresswoman Rida Robes,
Congresswoman Tina Pancho, kasi ayaw nilang pangalanan, ako magpapangalan sa inyo, Mayor Attorney Natividad ng Malolos. Pinananawagan po tayo sa mga taga Bulacan. Kung ito po ang gusto ninyong mamuno sa inyo, ito po ay pagpapakita na walang bayag ang mga taga Bulacan. Salamat. Lilitaw po sa Bulacan ang isang namumuno ng kanilang lalawigan. Tandaan po ninyo mga kababayan taga Bulacan, ang piliin yung leader ay mayroong malaking puso. Tama po yung kanina na sinabi nila. Tindig na lang ako para makita ninyo kasi parang hindi ako makita. Tayo po ay nung pisahan namin sa Davao yung hakbang maisog. Sinunod yung Cebu. Yung Tagum, dapat pinakamarami yun. Tapos ita-times 2 natin hanggang mag-100 tayo. Hindi tayo po hihinto. Times natin yung maisog. Kasi yung maisog, sabi nila, matapang. Tayo mga Pilipino, matapang tayo. Hindi ang matapang ang Mindanao. Lahat tayo matapang. Nandito kami na mga taga Mindanao. Kumakain ng bala. Tama ba yun? Tama ba yun mga taga Mindanao? Dagdagan natin ito. Hindi tayo papayag na hindi tayo makarali ulit dito sa Bulacan. Dapat tayo ay power people. Power people, hindi people power. Power natin ito na mga tao na may katungod. Sa Bisaya pa, natay katungod. May balaan ang atong katungod. Unsa to siya? Ang balaod sa Pilipinas. Nganuman, nga kanya to si Duterte, nga siya'y presidente, pritanan ang mga tao nga magsulti o katungod para matubag ni Duterte ang kinahanglan sa katauhan. Kung hindi yan, para i-ano natin sa Tagalog, kay mahirap yung Tagalog. Sanay tayo sa Bisaya eh. Yung Tagalog na dapat malaman ng taong bayan yung problema ng bayan. Tama ba yun? Tapos, ang problema ngayon, yung administration, hindi nila pakinggan yung katungod natin. Ano yung katungod? Yung karapatan natin. Ano ang problema ng bayan? Kaya hindi siya sanay magsagot ng problema ng bayan. Kasi anak mayaman. Nasanay yun. Hindi tayo kukuha ng leader na hindi magserbisyo. Kasi alam naman niya, naririnig na niya yung problema natin sa Pilipinas. Tapos ayaw lang niya pakinggan. Si Duterte, ibalik ko ito Si Duterte yung nagsuna siya, maraming nagparada, nag-strike. Sabi niya, pasok kayo dito para pag-usapan natin. Ano ang problema ninyo? Itong administrasyon natin, ilang bisis na tayo naghingi ng peace rally. Hindi niya sinagot. Tapos ayaw niya dito sa Bulacan. Dahil dito yung pinakamaraming Pilipino na naudlot sa kagustuhan ng gobyerno. Bakit yung kagustuhan ng gobyerno? Para lang sa personal interest nila. Hindi yung serbisyong totoo. Iyon lang. Para at least marinig natin. Good evening po sa lahat ng
Sir MJ Mondea, Sir, SMN News. As we are having our press conference ngayon, being watched by thousands of our fellow Filipinos, yung pong PDEA agent na nagsagawa po ng surveillance na yung nirelease kamakailan ni Ma'am Maharlika, ay nagpapa-interview po at nireveal po yung kanyang sarili. And ito rin po ba, ang drug test po ba ay panawagan din ng maisog? And magfo-focus din po ba ang mga conveners sa panawagang drug test kay President Marcos Jr. in the coming next episodes po ng Maisog Defend Rally. Defend the Flag Rally po. Maraming salamat. Nung pong time ni PRRD, kakwentuhan po natin yung mga kaibigan natin sa transport sector. Pinagmamalaki nila nung time na yon, matapos mawala ang droga sa lansangan, droga sa lipunan, tumahimik din pati ang kriminalidad. Kaya ito po ngayon sa Maisog Rally, hindi lang pagtatanggol sa Mandila yung panawagan natin. Kung talagang malinis ang kredibilidad ng mga nanunungkulan, panawagan natin sa ating Pangulong BBM, ipakita ang tunay na pagiging pinuno. Ilabas po natin, tayo mismo hinahamon po kayo ng sambayan ng Pilipino. Magpa-drug test po tayo kung talagang hindi totoo ang sinasabi at mga ipinapakitang ebidensya laban sa inyo. Kung hindi po natin mapapatunayan yon, ano po ang dahilan kung bakit pa tayo nasa katungkulan? Patunayan po natin, kung ang atin pong dating Pangulong PRRD ay pinaglalaban ang laban kontra droga, pakita natin na tayo din kontra droga sa pamamagitan po ng personal na pagpapakita ng drug test. Magpa-drug test po tayo na walang walang ibang implikasyon. Sa luneta po, mas maganda. Pero pilitin po natin na hindi makontamina. Dahil kung talagang hindi totoo, buong buo po ang ebidensya dapat makita ng taong bayan. Pakita po natin yon. Kung walang droga sa katawan, maniniwala kami sa inyo. Pero kung meron, tanungin niyo po yung sarili niyo kung dapat pa ba kayong manatili sa inyong posisyon. Alam nyo, nalilimutan po ng mga taong ito yung salitang a public office is a public trust. Sila po ngayon ay nahaharap sa napakatinding akusasyon ng paggamit ng pinagbabawal na gamot. Sa totoo lang, mga kababayan, hindi po natin, nalilimutan natin na yan po ay isang uri ng tinatawag po natin na public trust. Ang issue po dyan ay ang pagtitiwala ng taong bayan. No? Kaya meron na pong nagagawa sa ating pagkukulang ang ating gobyerno at meron na po may nagagawa na po siya sa atin na kasalanan. Ano po ito? Ito po ay ang paglilihim. Inililihim po nila ang totoong kwento sa mga paratang. Sabihin ko yung napakawawa naman natin, napakawalang kwentang tao naman tayo, no? Napakawalang kwentang bansa na ang leader natin ay lulong sa droga. Do we not deserve better? Diba? I mean, yung mga sundalo natin, nag-aalay ng buhay. And tayo dito, kahit na papano, tinatry natin yung maging best natin. Pero itong Pangulong ito, kung siya ay lulong sa droga, napakasakit isipin na ang leader natin, drogista. Na ang commander-in-chief ng AFP, hundreds of thousands na mga sundalo, ay drogista. Napakasakit, di ba? So, ayaw natin kung siya ay talaga nagmamahal sa bayan. Nasasaktan tayo dito sa akusasyon na ito. He should lay our worries to rest. Magpa-drug test siya. No? Hanggang ang issue po sa droga ay hindi nasasagot
ito po ay isang kaso ng betrayal of public trust. Ito po ay isang may mabigat na kaparusahan. O pwede pong itong mauwi sa impeachment. Kaya mas mabuti, ano ang panawagan ng bayan? Mag-resign na po kayo. Magandang gabi po para po ito sa Hakbang Maisog organizer po. Yung naranasan po ninyong ngayon dyan sa Bulacan, hindi po kayo binigyan ng permit, wala pong sumusuporta ng mga local government unit. So hindi po kayo nakapagdaos ng rally at hindi po narinig ang inyong mga panawagan. Wala ba kayong planong dalhin na lamang ang inyong panawagan sa EDSA? Napakaganda ng tanong ng ating rito. Kung kailangan nating dalhin sa kalsada ang panawagan natin, actually itong ginagawa ho natin ay nagpi-people power na ho tayo sa pamamagitan ng social media. Mas makapangyarihan ang social media kaysa tayo ay magpunta ng kalsada. Kung tayo lamang po, lalo na po kayo na mga influencer, kayo na mga vloggers, napakarami niyong mga followers. Naniniwala po ako kapag ito ay ating pinaputok sa ating mga vlog, sa social media, at bigyan natin ng awareness ang mga tao, ang mga followers, no, kung ano ang mga nangyayaring issue sa ating lipunan. Naniniwala ko pag nabuksan ang mga mata po nila sa katotohanan, ay sila ho mismo ay magpapasya sa kanilang mga sarili kung ano ang kanilang gagawin sa mga araw na darating. Meron pa bang tanong? We can take maybe 1 or 2 more questions. Last na. Oh, mukhang okay na? Okay na. So, siguro in closing, a brief statement from each of the conveners, please. Una po sa lahat, nais po naming humingi ng isang malalim na pangunawa sa ating mga kababayan na nais sanang sumuporta sa isinagawa sana nating Hakbang ng Maisog Taps Coalition Peace Rally sa Bulacan. Lalo na po doon sa mga galing pa sa mga malalayong lugar. Meron pong galing ng Cebu, galing ng Dumaguete, galing ng Iloilo, galing ng Mindoro, galing ng Norte, galing ng South. Napakadami po ng gustong magpunta. Kaya nga po sabi ko, kahit na po ang ating dating Pangulo ay hindi po kabataan, mahal pa rin po niya ang mga Pilipino. Sapagkat sa nakita po niyang sitwasyon kanina, minabuti po niya na ikansila po ang kanyang pagpunta ron upang magpahayag at samahang magpahayag ang ating mga kapwa Pilipino. So, muli kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga conveners, sa lahat ng mga sumuporta, at maniwala po kayo, hindi po tayo natalo. Sapagkat kung ngayon po ay ngingisi-ngisi silang mga demonyo sila, tatawa-tawa sila sa ginawa nila sa atin, yan po, ang pagpigil na yan ay magsisimula, sisibol ulit ng sisibol, lalakas po ng lalakas ulit ng tinig, at maaaring ito po sa nalalapit na panahon ay mapunta sa EDSA. Sa inyo pong lahat na nandito ngayon sa ng nakiisa or hindi man natuloy pero buong puso na sumama sa Peace Rally at sa press conference po ito, pinapaabot po ng organizers at conveners ng TAPS Coalition ang taos-pusong pasasalamat. Dahil kayo po ang nagsisilbing lakas at inspirasyon namin para hindi huminto na itaguyod ang panawagan tungkol sa transparency, accountability, peace, and security. At bago po tayo dumako, sabi nga, ang tanong po kanina, kung pupunta ba tayo sa lansangan sa EDSA, hindi po. Muli po, ibabalik ko ang hamon kay Governor Daniel Fernando.
Kung talaga po na ikaw ay people's governor, huwag mong hadlangan na makapagdaos ng Defend the Flag Peace Rally sa Bulacan. Panindigan po natin na ang Bulacan ang sinapupunan ng kauna-unahang konstitusyon at kauna-unahang republika. Bawat Bulakenyo, ipinagmamalaki po iyon. Huwag po nating hayaan na tayo ay magpadala sa sulsol o gatong o kumiso kung mayroon man. Governor Daniel, patunayan mo sa lalawigan ng Bulacan, hindi ka hadlang sa panawagan at karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Salamat po. Ako yung sa akin, yung panawagan ko ngayon, bagamat alam kong hindi naman ako pakikinggan. Katulad ng hindi niya pakikinig sa maraming Pilipino, sa ating Pangulo, Bongbong Marcos. Maraming beses narinig kita sa mga speeches mo, binibigyan mo ng diin yung transparency. Transparency. Sana panindigan mo yung mensaheng yan. Manggaling sa'yo. Maging transparent ka rin. Maging transparent ka. Una sa lahat, bakit wala kang spokesperson? Ikaw lang nakita naming presidenteng walang spokesperson. Kasi ang nangyayaring gulong ito, nangyayaring di pagkakaintindihan ng maraming Pilipino dahil hindi mo na ipaparating, hindi mo nasasagot ang maraming issue. Hindi nasasagot yung maraming mga paratang laban sa iyo. Sana ay mabigyan ito ng kasagutan. Halimbawa, 4 na beses na ikaw ay nagtungo sa Amerika. Bakit hanggang ngayon hindi alam ng mga Pilipino ano ang pinag-uusapan nyo sa Amerika? Transparency. Bakit walang ulat sa bayan? Ano bang meron doon na nangyari? Doon sa 4 na beses mong pagpunta roon. Wala naman sigurong masama doon sa mga pagbisita mo roon. Maaaring yan ay nakagaganda para sa bayan. Pero hindi namin nalalaman. Dahil hindi nakakarating sa amin. Walang pamamaraan ang Malacanang sa papatungo sa bayan para ipaliwanag kung ano ang mga nangyayari sa kanyang pagtungo sa iba't ibang bansa. Kaya, mahal na Pangulo, payo lamang po galing sa amin. Dapat ay pangatawanan po ninyo. Manggaling sa inyo, maging example kayo doon sa mensahe ninyo, sa mga pulis, sa mga teacher, sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Lagi ninyong sinasabi maging transparent. Sana maging transparent din kayo. Ako ay nagpapasalamat sa mga organizer, lalo na sa KP lead organizer na nagiging napangalanan ng Hakbang Maisog dahil tayo po ay nakikialam. Kasi kung hindi tayo po nakikialam, tuloy-tuloy na yung pangdadaraya sa atin. Kaya hindi tayo titigil na hanggang umabot tayo ng 32 million dito sa mga maisug para makuha natin yung karapatan natin. Kasi kung alam ninyo, baliktad eh. Yung public servant, ikaw ay pinili ka ng tao, ikaw ang servant. Tayo ang boss nila. Ngayon, dapat pakinggan tayo. Hindi nila itutuloy yung mga rally dito sa Bustos. Kasi yung sinabi ni Bishop na hindi malabas yung transparency. Yung hiningi natin, sasagutin nila yung kailangan natin. Ano yun? Yung TAPS. Transparency, accountability, peace, and security.
Yun lang man ang hiningi natin. Para maiupo natin. Ganun lang. Tapos, tayo, mga maisug, kailangan tuloy-tuloy na po ito, hindi tayo hihinto hanggang hindi nila masagot yung kailangan natin. Tama ba yun? Magkakaisa po tayo. Hindi, sabi nila na andyan naman yung mga si Bishop, andyan naman si Berdel, andyan naman si Maric. Yun na nga, andyan na din si Dr. Alorin. Hindi, lahat-lahat tayo sabay-sabay na magkaisa, magtungo tayo kung saan natin puntahan. Yung mga, marinig natin yung mga peace rally. Tingnan mo, itong Team Pahad, galing pa yan sa Lanao del Sur. Pumupunta lang dito para makisabay, para marinig ang boses ng Lanao del Sur. Tayo pa na nandito tayo nakatira sa Bulacan, ayaw pa natin, bigyan natin ng pagkakataon yung taong bayan na marinig yung inain nila. Sa makalawa, dagan salamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, so maraming salamat sa lahat ng mga kaibigan natin at mga vloggers at mga conveners. Sa lumang mga aralin, no, o older studies, ang throat ay ang third chakra, if I'm not mistaken. Pero ang sinasabi niya, ang boses ay napaka-powerful. So ako'y nagpapasalamat na kayo ay sumama sa amin ngayon dito para magsalita tayo para sa mga taga Lanao, taga Bulacan, lahat sa buong Pilipinas na akala ni Marcos ay mapapatahimik niya. So, may I please ask everybody to stand and sing Pilipinas Kong Mahal.